Ito po yung mga retaso na nakuha natin sa mga cuttings na ginagawa natin. Ayan. Retaso means ito po yung mga dulo na hindi na natin pwedeng isama sa pambentang cuttings. Ayan. Pero may tatanim pa po natin yan dito. Actually yung ganito pong klase ng pananim ay mas madali pong tumubo yan. Ang importante lang maitanim kaagad sila kasi nga maliliit na sila, so madali na silang matuyo. Yan. So yan, ito po, katatapos ko lang pong tapusin yung 300 cuttings na pa-order ko for today. Ngayon po ay araw ng linggo. Yan, June 11. Yan, so meron po tayong 300 cuttings pa na order para sa araw na to. So yan, natapos na natin. And then ito na po yung mga retaso. So mamaya itatanim ko na yan dito sa extension natin. Ngayon, update ko lang po kayo doon sa mga naunang retaso na itinanim ko. So ito po guys, yung mga retasong itinanim natin. Ayan. Ito na siya. Nakita nyo, buhay na. Last week ko lang itinanim yan, going 2 weeks pa lang siya. Mas madali po kasing mabuhay ang retaso. Ayan, ito, meron na siya. Ayan. Ayan, kung mapapansin nyo po, madamo. Yan, kasi wala na rin po talaga akong oras na damuhan muna siya bago taniman. Kasi nga, mag-isa lang tayong kumikilos dito. Pero makikita nyo naman, ayan natatabunan sila ng damo. Ayan. Pero buhay yan, ayan ayan. Dahon na yan. Natatabunan ng damo yan. Ito pa isa. Yan retaso lang yan. Patapon na dapat yan, pero naitatanim pa natin. Ang problema kasi dito, kaya hindi ko na siya madabuhan bago itanim, kasi kalaban po natin dito ay oras. Gawa ng retaso nga, maninipis na siya, maliliit. Kailangan po kagad maitanim kasi mabilis matuyo. So pagkatapos ko po ng cuttings, yan, itinutusok ko na po kagad sila dito kahit madamo pa. Kasi nga, hinahabol natin yung oras na sariwa pa sila. Ayan may tubo na. And then pagka lumaki na sila, may sanga na, medyo tumataas na, saka na lang natin lilinisan yan. Or pagka lumago po yan matatalo niya na yung damo Kasi lalo na pagka hindi na makapenetrate yung sunlight sa lupa, mamamatay na lang yung damo Ganun po nangyayari dyan Yan, buhay na. Yan. Naglagay pa tayo dito. Ito. Makita nyo mga yan, natabunan ng damo. Yan natabunan ng damo yan guys, pero nakita nyo naman may tubo. Ito. Yan tubo na siya. Nasa ilalim ng damuhan yan. Itong damo naman po na ito ay hindi tumataas yan. Hanggang ganyan lang yan. So pagka lumaki yung Madre de Agua, aangat yan. Makikita nyo naman kung sino yung buhay na Madre de Agua. Ayan Ayan. Ganun po ang style natin dyan. Tignan natin yung Red Napier. Ayan guys, update sa Red Napier. May tubo na kaagad. Bilis halos pa, wala pang 1 week tong mula na itusok ko to. Ayan ang bilis. Ilang araw lang tubo kaagad yung ating Red Napier. Ayan sibol na yan. Galing. Ang bilis. Ayan halos tubo lahat, 100%. Ayan ano yan. Ang galing. Ayan ayos.
Yan po yung ating unang-unang batch na hinarbesan ng Madre de Agua cuttings. Nakita nyo naman, may mga sibol na kagad, lalaki na. Nandito po tayo unang kumuha ng mga Madre de Agua cuttings natin. Ito po yung unang-unang kinuha natin. Pero makita nyo, may mga ano na kagad. May mga sibol na kagad, oh. Yan. Ang bilis lang. Yan, oh. Ganyan po kabilis ang Madre de Agua. Ito, siguro mga 1.5 buwan or 2 months siguro. Sabihin natin 2 months maximum. Meron na naman tayong cuttings na pwedeng kunin dito sa batch na to. Yan, ganyan po kabilis yan. Okay, napunta tayo sa loob, guys. May sibol na kaagad sila. Galing. Ito maingay ito eh. Yan po si Jasper. Yan, ito. Pudpud yan, no? Pero ano, kita nyo naman ang bilis, oh. Going 3 weeks pa lang yan. Ganyan na kaagad siya. Ayun, update ko kayo dun sa, kung matatandaan nyo po yung isa kong vlog na nagtanim ako ng Madre de Agua nung kasagsagan ng ulan. Yun. Yung direct planting, magtanim tayo ng Madre de Agua direct planting, yung umuulan. Oh, ito na po siya. Ayan. May tubo na siya. Mga tubo na yan. Ito. Ano, yung mga tubo na siya. Ito po yung tinanim natin noon. Yung sa isang vlog ko na malakas ang ulan. Pagka ginanyan mo yan, ayan, sariwa pa yan. Pagka ganyang sariwa pa yan, ibig sabihin, buhay pa yan. Akala nyo lang, hindi natutubo yan, pero tutubo pa rin yan. Ayan, o. Ayan, ako. Naligaw na yata tayo, guys. Nasa gitna tayo ng gubat. Gubat ng Madre de Agua. Kaganda, oh. Taas na, oh. Napakataas na ng mga Madre de Agua ko. Oh. Parang gubat na, oh. Ito yung mga bagong tinanim natin. Grabe. Maganda talaga ang tubo ng Madre de Agua pagkatag-ulan. Yan. Kasi yung ulan po ay may halo ng nitrogen yan. Nitrogen po ay nakakatulong sa paglago ng halaman. Yan, so hindi mo na kailangan magpataba. Saka ito pong Madre de Agua, hindi na po kailangan itong alagaan ng pataba. Pwede po organic, yan. Kung may organic kayo, pero yung bibili pa kayo ng commercial na pataba, hindi na po kailangan yun. Update ko po kayo doon sa kabilang side. Ay, napakalago. Ay, mamaya magpapalipad tayo ng drone para makita nyo yung aerial view. Yan. So yun ba yun, guys? Papalipad tayo ng drone mamaya. Ay, gubat na to. Maputik lang kasi talaga dito. Itong area na to kasi, guys, ay dating palayan. Ayan, oh. Napakaganda ng tubo. Ang ginagawa ko dito, guys, pagka may umu-order ng cuttings, tinatanggal muna natin yung mga talbo, syempre, yung mga dahon. Kinokolekta muna natin yan bago natin kunin yung sanga na gagawing cuttings para hindi masayang. Yan. Katulad yan, mamaya bukas may order pa akong 300 cuttings. So magtatalbos muna ako mamaya, and then bukas yung paggawa ng cuttings. Yan. So ito na po yung part na na-harvestan na natin.
ng mga cuttings. Ayan. Oh, bilis oh. Tubo ka agad. So mapapansin nyo, sinagad ko na yan. Sinagad ko na putol niyan. Yan. Ito. Nakita nyo naman oh. Yan. So kinuwaan natin yan ng mga cuttings. Yan. O, pero meron na naman silang usbong. O, bilis. Ito parang 2 linggo pa lang, 2 weeks ago ko pa lang itong kinuna ng cuttings. Pero makita nyo may mga usbong na kagad. So, ganyan po kabilis ang Madre de Agua. Sandali lang yan. Ayan. Ayan o. May usbong na naman. Yan. Pag lumaki yan, magiging sanga na naman yan. And then may pambenta na naman tayo ng cuttings. Yan. So ito pong area na to ang inuna ko. Ito po kasi yung mga una kong tanim. So matatanda na itong mga nakatanim dito. So maganda rin po yung napudpud sila. Napudpud sila ng ganyan. Para pagka tumubo sila, magaganda uli yung sanga na may bibigay nila. Yan. Para maging maganda na naman yung mapagkukunan natin ng Madre de Agua cuttings. Yan. Guys, magpapalipad tayo ng drone para makita nyo yung aerial view. Hey guys, so ibababa na natin yung drone. Yan guys, yung drone to.
Ayan yung drone. Ayan. Ayan guys, joke lang po ah. Umakit na tayo na hagdan, wala tayong drone. Ako po yung nangangarap lang. Ayan, joke lang po yun, joke. Wala po tayong drone. Ayan, pero yun po yung top view ng ating taniman ng Madre de Agua. Ayan. So ito po yung sinasabi ko. Ayan o. Kita nyo. Hindi masyadong makatubo. Ayan o. Sa ilalim po tayo. Hindi masyadong makatubo yung mga damo. Kasi wala halos sunlight na pumapasok. Kuha nung sa sobrang lago ng Madre de Agua. So ayan, nakita nyo. Wala ko masyadong damo yan. Yung ilalim nila. Ayan. Makita nyo, wala masyadong damo, di ba? Yan po ang isang advantage ng compressed ang pagkakatanim ng Madre de Agua. So hindi nyo na kailangan maglinis ng ilalim nila kasi hindi makatubo ang damo. Yan. Balik tayo dito. Yan. Ito po yung mga pinagpupudpud ko. May tubo na kaagad oh. Yan. So ganito po ang ginagawa ko dyan oh. Halos sagad sa lupa. Pero may node yan. Isa, dalawang node na natitira. Yan. Para po dyan po uusbong yung panibagong mga dahon nila. Kailangan po kasi palagi na may node. Doon po kasi ang tubo. Doon lumalabas ang tubo. Yan. Tingnan natin yung view pagka nasa loob tayo ng kulungan ng baboy sa free range. Yan o. Yung ating ipil-ipil ay malalago na rin. Pero to, yan, mga naharbesan ko na yan. Mga ipil-ipil yan. Yan. Yung nasa taas na yon, yung inakyatan natin kanina, yun, naharbesan na rin natin yun. Yan. So yung mga susunod na haharbesin nating ipil-ipil. Yan yung ating Madre de Agua uli. Yan. So ito nga pala guys. So dito kasi ay tapos na tayo mag-harvest ng yan, sa area na yan ay tapos na tayo mag-harvest ng Madre de Agua cuttings. So mga napudpud na natin yan. So ito naman ang susunod natin. Yan, itong area na to. Yan, itong area na to. Yan. Yan naman ang susunod. Ito. Hanggang sa makarating tayo doon sa kabilang dulo. Yan. Yan po ang mangyayari niyan. Op. Dulas. Ay, ating papaya oh. May hinog na oh. Ba. Hinog na guys. Mga konti pa. Maganda yung medyo dilaw-dilaw ng dilaw-dilaw na talaga bago kunin para matamis. Itong isa marami na rin bunga. Then meron pa tayo doon. Ito gubat na rin to. Yan. Ito bali, ito yung huling part na ma-harvestan natin ng Madre de Agua cuttings. Yan. Ayan guys, so ito po ang view from inside naman ng free range area. Ayan, so ayan po yung mga na-harvestan na natin ng cuttings. Ayan, ito may mga natitira pang ilang piraso, pero mamaya ay kukunin na rin natin yan. Ayan. And then ito po yung next. Ayan, yung area na yan. Yan yung next na harvestan natin ng
Madre de Agua. Kukunin muna natin yung talbos and then yung sanga. Yan, taas na oh. Grabe, ito yung pader ng free range ko. Yan yung pader. Yan yung Madre de Agua, taas na. Kung makita nyo yung may video ko dati na bumibili ng biik, yan, andyan yung buyer dati. Ngayon, hindi na mapasukan ng buyer yan kasi puro Madre de Agua na. Yan na sila oh. Napakaganda. Ang tataba. Yan. Ito na yung re-range natin sa mga inahin. Yan sila. Yan. Galing. So, marami-rami pang cuttings ang makukuha dito guys. Pero napakaraming order eh. So, ayan. Buti na lang marami pa tayong tanim. Ayan. Ayos. Yan guys, so may bisita tayo. Sir Ray, no? Okay. Yan, si Sir Ray Fontanilla. Sir Ray Fontanilla, ayan, binisita tayo for today. Kukuha siya ng Madre de Agua cuttings. And then yan, tinitignan niya yung ating kulungan. Kasi nga, gusto rin niya mag-set up ng free range sa kanyang area. Ayan. Straight from, ano sir, no? Nueva Ecija. Nueva Ecija, ayan. From Nueva Ecija pa. Dinayo tayo dito ni Sir Ray. Kahit ano, gusto mapunta dito. Na ano tayo, hindi tayo natuloy nakaraan eh. Oo nga. Sobrang busy kasi. Hindi naman ako Oo. pinapurahan. May problema, di ba? Oo. Ayan guys, so ito yung kukunin ni Sir na Madre de Agua cuttings, 100 pieces. Ayan, dadalhin niya sa Nueva Ecija. Siya. Mag-umpisa rin siya ng native pigs. Ayan. Ayan sir, baka may gusto ko munang batiin sir. Yung magmami ko, hello, hi. Ayan. Ayan, so si Sir Ray, yan, from Nueva Ecija. Okay. Ayan guys, so naka ano na, sakay na. Ready? Ready to go. Back to Nueva Ecija na si Sir Ray. Ayan, si Sir Ray, ingat ka sir ha. Ingat. Okay, thank you kabakan. Sir, ano to sir? Next time, baboy naman yung aming... Oh, next time, baboy naman. Kaya, pwede ka na umikot yan sir, papunta ron. Kaya na ba dito? Oo, dyan ako nagdadaan eh. Guys, so nakaalis na si Sir Ray. Kumuha siya ng 50 pieces na Madre de Agua cuttings. Yan, from Nueva Ecija pa siya. Shoutout din po pala kay Sir Rolando Luzong. Kumuha po siya kaninang madaling araw ng 4 na biik saka 200 cuttings ng Madre de Agua. Unfortunately, hindi ko na po na videohan kasi sobrang dilim kanina at saka wala akong kasama. Yan, pero thank you po sir, Sir Rolando. And then thank you din po pala sa t-shirt. Ayan. Binigyan po tayo sir, ni Sir Rolando ng t-shirt. Ayan, salamat po. Yan po yung t-shirt. Ayan. Thank you sir, thank you. And then shoutout din po kay Maximino Junior Ponce from Singapore. Yan. Thank you sir. And then shoutout again po kay Sir Reynaldo Fontanilla. Yan, siya po yung bisita ko kanina from Nueva Ecija. Correction po, sorry. 100 pieces po pala. 100 cuttings po ang kinuha ni Sir Ray. Ayan, 100 cuttings. And then, yan, bukas po ay magpapadala po tayo ng 100 pieces para kay John Michael Austria. Yan, pinadala po yan ni Sir Abet Maramot. 100 pieces po. And then kay Dr. Jacob Montemayor, 150 pieces po. Going to Pangasinan. Yan. Yung
kay Sir John Michael Austria po, going to Mabini, Batangas po yun. And then, bukas may pick up din po tayo kay Ma'am Daisy, 100 pieces. Pipick upin niyo po dito ng umaga. Yan, so thank you po, thank you. Gagawin ko na po mamaya yung mga orders nyo. Siguro hanggang dito na lang po muna yung ating vlog for today. Guys, humihingi po ulit ako ng dispensa dun sa mga nagme-message po sa akin. Sa sobrang tagal po ng pag-reply ko sa inyo. Pasensya na po talaga, sorry. Pero asahan niyo po, nasasagutin po natin lahat yan. Talagang marami lang pong ginagawa si Kabocals, kaya hindi po ako makasagot kaagad. Ayan. So yan, siguro hanggang dito na lang po guys ang ating vlog for today. Sa mga subscribers ko po dyan, maraming salamat sa inyong suporta. Sa mga silent viewers po, maraming din po salamat. At kung hindi pa po kayo nakasubscribe, sana po kayo mag-subscribe na kayo and then hit nyo po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos ni upload natin. Okay? So yan, muli ito po ang inyong Kabocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsikap, at higit sa lahat ay kumilos at siguradong uunlad ang ating amazing na buhay. Bye-bye! 2.5. Oh. Guys, ito po si Ma'am. Ano po yung Ma'am Daisy? Ano ko pa yung ako pa yung Ryan Reload. Ayan. Ito po, 100 cuttings po para kay Ma'am Daisy. Ayan, pick up na nila for today. Ayan, sir, baka gusto mo promote yun naman sir, yung vlog mo. Pwede nyo pong tignan nyo po dun sa search nyo po yung Ryan Reload na meron po tayong mga may kaugnayan din sa gardening saka sa fencing naman. Ayan, yan guys, pasupport na lang guys. Thank you. Opo. Yes sir.